Hi guys! Kumusta? Kain tayo. Breakfast. With sandwich and Nutella. Siyempre, black coffee. Mag-isa na naman ako. Hindi pala, kasama ko ang mga alaga ko. Pero tulog pa sila. Hindi pa kasi ako lumabas para pa ihiin sila. Maaga pa dito. Time check. 7:39. Oo. So, talagang morning. Kaalis lang ni Mister at ang mga bata, guys. Umiyak ako kagabi. Nagdrama-drama si Mami Lola, guys, kagabi. Anyway, kain muna tayo bago tayo magkwentuhan. Kagabi guys, nung dumating si Mister, kasi di ba nag-work siya ng gabi kasi nag-volt na siya, dumating siya. E di yung time na yun, hindi ko na siya pinalabas. At saka gabi na kasi. And then sabi ko, and then nag-usap kami. Siyempre ganun lang, inihintay ko minsan. Gabi lang kami minsan nag-banding. Nag-uusap kami about sa buhay, kung anong gagawin namin, ganyan. So, nilagyan ko ng cheese. Ang breakfast ay yung itlog. Hindi naman kami nag-away. Ano lang. Ang sarap ng kape. Ito ang life ko, kape guys. Anyway, kagabi nag-usap kami ni Mister. Ganito kasi guys, ikwento ko sa inyo. Siyempre ako, nagtanong ako sa kanya kung sakali na may mangyari dito. Siyempre, hindi na maiwasan mag-isip guys. Anong gagawin natin? Sabi ko, saan tayo pupunta? Ano ang gagawin natin? Ganon. So, yun ang topic namin gagabi. And then, sabi niya, wala. Sabi niya, ha? Sabi ko, bakit? Bakit wala? Sabi ko, sabi niya, walang safe. Wala daw safe na pupuntahan. Dito lang daw kami. Kasi wala daw safe kahit dito sa Lebanon, kahit saan ka pumunta walang safe, sabi niya. Sa bundok man, saan ka man magtago walang safe, sabi niya. Sabi niya, bigyan kita ng example, sabi niya, kung bakit nasabi ko na hindi safe dito. Kahit saan ka magtago, hindi safe, sabi niya. Talagang may karanasan si Mr. sa ganitong bagay guys, kasi alam niyo naman ang Lebanon, since then, may ganitong nangyayari. So, that time, nung bata daw siya, na dito sa area nila guys, safe, ang pagkala nila safe, kaya dito lang sila nung time na yun, may war din, may gulo din, pero ang pinapasabog is sa center ng Lebanon, sa West Beirut, kung saan nakatira yung mga pinupuntorian ng kalaban. Alam niyo, gets niyo ba ako? So, mga kapitbahay daw namin, dito mismo sila tumira sa ground floor. Kasi sa taas, mas delikado kasi yung mga rackets, alam nyo, yun ang And then, so yung mga kapitbahay nila mama,
yung kapitbahay ng mga biyanan ko, dito sila nag-i-stay, nagluluto daw sila, ganyan. So si Mr. naman, ay yung biyanan kong lalaki nasa duty that time kasi nga army siya guys. So ang naiwan lang mga biyanan ko, sina Mr. kapatid niya. So si Miss noon daw meron silang kambing, may pastulan daw sila. Ito yung area namin guys, yung sa garden, hindi daw ganyan doon. Bundok daw yan na ano. Tapos may sapa daw sa baba, may ilog, yung maliit na sapa. So parang ano, talagang forest dito noon. And then maraming puno, ganyan. So merong manukan sina Mr. noon dyan sa baba. Doon kung saan nakatanim yung pomelo namin, doon daw. Doon niya nilagay yung manukan nila, kambingan, ganyan. So may kambing sila Mr. noon. And then si Mr. taga-pastol. So yung araw daw na yun, inutusan daw ng biyanan ko na magpastol si Mr. So siyempre, lalaki si Mr. Yung age niya daw noon is 11. So mga 11, 12, ganun. So pumunta na daw siya. So after mga 20 minutes, ganyan, narinig na lang daw ng biyanan ko na may sumabog na ano, malapit dyan sa baba nila. And then, siyempre, naalala niya na yung si Mr. inutusan niya na ano guys, na magpastol. Ala, yung umiinom daw sila ng coffee, yung coffee daw natapon kasi Maysan, alam niya na yung anak niya nasa labas. Kasi akala nga nila safe dito guys sa area namin kasi hindi nila akalain na puntiryahin nila dito kasi nasa middle kami ng Christian. So, kasi iniisip talaga ng biyanan ko na safe dito. So, yun yung point ni Mr. guys na walang safe sa place na ito, sa lugar namin, kahit saan ka pumunta, hindi safe. So, hindi daw, yun yung example ni Mr. na walang safe sa lugar namin. So, continue ko yung nangyari. So, yung time na daw, yun talaga yung mga manok, mga kambing, sumabog daw guys. So, miracle ang nangyari kay Mr. Kasi, si Mr. kasi, kahit, siya, matalino naman siya. Kasi tinuruan siya ng tatay niya. I mean, yung mga technique, kung ano yung mangyari. So, ang ginawa daw ni Mr., nung narinig niya daw na may parating, ang lakas daw guys. Ang ginawa, dumapa daw siya, binitawan niya ang mga kambing kasi hawak-hawak niya yung tali eh. Naggano daw siya, dumapa, and then pumunta sa ilalim, puno ng, tawag dito, tumakbo daw sa may mga puno. So dumapa daw siya, ginanyan niya yung ulo niya. And then, after that, nagpray na lang daw siya. Tapos, nawalan na daw siya ng malay kasi parang yung impact guys, na yung nabingi, parang nabingi, yung pagkadinig niya, basta nagganyan na lang daw, and then nagpray. Yung akala ng mga biyanan ko patay na siya. Bumangon daw si Mr. kasi after mga 45 minutes, saka lang daw siya nawala ay na anuhan ng malay. Yung alam nyo guys na pero ang sakit-sakit daw sa tainga niya, yung hindi daw siya makadinig. So ganun yung point ni Mr. Walang safe ditohan, sabi niya. Yun yung niya. So sabi niya, kung oras mo talaga, oras mo, sabi niya. So yun, may experience si Mr. sa ganito guys. O bata pa siya noon, kaya alam niya yung mga bagay na ito. Kaya sabi niya, mag-prepare ka lang mga gamit. Kaya yun guys, share ko lang sa inyo. And yung mga kababayan natin dito, huwag kayong kampante guys kasi talagang may mangyayari dito. Yung time lang ang hinihintay guys. Pray lang tayo, huwag kayo masyadong labas ng labas. Mag-pray. Alam nyo, yung balahibo ko, tumatayo. Kasi, parang alam nyo, habang ginagawa ko ito, parang may nagsasabi na, sabihin ko sa inyo na na mag-ingat, ganyan. Mag-ingat tayo guys. Mag-ingat tayo. Be alert. Tumatayo yung balahibo ko guys, oh. Ang kinaanuhan ko lang guys, mga anak ko guys, basta dito lang sana kami, yung sama-sama kami, yung asawa ko na like now, hindi ako kampante na nag-iisa ako dito guys, kasi alam ko na si God hindi naman talaga tayo papabayaan, ganyan. Kaya lang
gusto ko sama-sama kami yung mga anak ko guys. Like now, mag-isa ako, yung hindi ako makapag-concentrate. Sa totoo lang, hindi ako natutulog guys. Yan yung totoo, hindi ako makatulog kasi parang alam ko na may mangyayari ganun. So, hindi talaga ako natutulog. Tapos, pag yung inaantok na ako, tignan ko 4 o'clock na, ganun. Tapos, syempre, 6 o'clock, magigising ako, ganyan, kasi prepare ko sila. Doon ako inaantok guys. Tapos pag day naman, hindi ako makatulog. So, wala talaga ako tulog. Kasi nag-iisip ako. Alam nyo, wala kayo kasi sa sitwasyon ko, yung nandito. Hindi ko kasi na-experience guys, yung mga ganun, yung ganito na talaga nasa, yung alam mo na may mangyayari ganyan. Sabi ko kay Mr., bakit pa kasi, dapat ngayon na may alarm, dapat hindi na nila papasukin yung mga bata. Sabi ni Mr., hindi ko nga din alam eh. Dapat mga bata yung school, hindi na muna, alam mo, kasi may, alam na nila na ganito yung sitwasyon. Kaya hindi ako dito guys, hindi ako mapakali. Kaya nag-garden, naglilinis. Hi guys, naglilinis ako sa balkon namin after ng lakas ng ulan hapon. Tignan nyo. Marumi. So naglilinis ako. And then ganyan na yung upuan namin. Tatakpan namin ng nylon kasi tawag nito. Walang space na panlagyan sa loob guys. Kaya sa labas lang sila. And tatakpan namin ng nylon. Ayan, naglinis tayo. Hi guys, samahan niyo ako, punta tayo sa garden. I-check ko yung yung garden ko, yung tanim ko, kung ano nangyari. Nalunod na ata sila dahil sa lakas ng ulan. And katatapos ko lang naglinis dito. Basa pa. Quiet ang mga aso ko kasi natutulog sila. Samahan niyo ako. I-check natin ang aking garden. Hindi ako magtatanim ngayon. Meron pa akong itatanim mga buto. Mamayang hapon siguro kasi medyo basa pa siya. Parang nakikita ko na ang nangyari. Okay. So far okay naman, pero nalunod yung iba. Kalkalin ko na lang mamayang hapon. Ayan. Sorry pala, nagkamali ako dito sa sinabi ko. Nagkamali ako dito guys. Beetroot pala ito. Sabi ko beetroot ito guys. Yan. And then lumabas ng mga buto. Lumabas sila guys. Ito yung
Mamaya ayusin ko. Ito yung beans. Yung peas. Tumubo na siya, oh. Iyaan ko lang dyan. Wala na. Wala na. Ewan ko na saan na yung iba. Natabunan. Ito yung lettuce. Okay siya. Yung beans. Ito yung talong. Okay naman. Yung beans. Nalabas sila, guys. Oh. Ayan, oh. Lumabas. Mga buto. Ayusin ko mamaya. Ay, nako. Sayang. Sayang yung beans. Ay, naglalang to dagiti ati kamote ko ni. Mag ano na naman ako siguro. Talbos. Yung onion. So far, okay naman. Hindi pa siya tumubo. Wala pang lumabas na green. Lumabas. Yung tawag nito, sili. Saluyot. Alam ko na ang gagawin ko, guys. Magtalbos ako ng saluyot. Kasi, mag-uulam ako ng pinakbet ngayon. Kuha lang ako ng plastic. Kuha tayo ng plastic. Yun na lang gagawin ko. Hindi muna ako mag-garden. Bahay, kuha ako ng plastic para manguha ng saluyot. Guys, kuha tayo ng saluyot. Magpinakpit ako. May bagong ako eh. Ayan. Sarap sana kung may tinapa, ano? Sarap ng pinakbit, guys. Lagyan ng maraming luya, nako. Tapos yung tinggal, yung daing, nako, sarap. Agnatong tayo ni, naglapsat. Gitay Ilocano dyan, mahilig sa saluyot. Shout out sa inyong lahat. Ang mga Tagalog ba kumakain ng saluyot? At saka mga Bisaya? Mga Ilocano lang ang alam ko na kumakain ng saluyot. Comment naman kayo dyan kung kumakain kayo ng saluyot. Sino ang paborito ng saluyot? Ano ang masarap na luto nyo sa saluyot? May nagtanong pala, ano ba ang luto ng saluyot dito? Dito, guys, tinatawag nilang molokiye ito. So, hinahaluan ito ng meat. Next time, ipakita ko. Kasi, na-vlog ko na ito, guys. Pero, it was last year pa. Pero, mag-vlog ulit ako kung paano magluto ng saluyot. Ay, masarap ang luto nito. Dito, guys, hinahaluan ng meat. Winter, ito ang mostly na kinakain nila kasi masarap siya. Gusto din ng mga bata yung luto nila, yung molokiye. Hinahaluan ito ng manok or kaya lamb or beef. Pero sa akin, mas masarap sa akin ang chicken. Hindi ko pa na-try ang beef eh. Masarap siya, guys. Next time, ipakita ko sa inyo kung paano magluto ng saluyot. Paano nila lutuin ang saluyot dito sa Lebanon. Naipakita ko na pala. Pero syempre, siguro yung mga baguhan hindi napanood. Nagtanong kasi paano lutuin ang saluyot dito sa Lebanon. Paano nila ikain din nila ito sa rice, guys. Yung may vermicelli na rice. Yan. Kunin natin lahat ng dahon niya. Para tutubo. Hindi ako mag-garden ngayon. Mamayang hapon na lang, guys. Tumawag si Mr. kanina. Alam niya kasi na nalulungkot ako, guys. Ano daw ginagawa ko? Sabi ko, eto, naglilinis sa balkon. Diba nga, umiyak ako, guys. Umiyak ako kagabi. Masarap ito. Madaming suka. Ay, naku. Marimar. Ala, naubutan aminan eh. Lahat ng maliliit kunin ko na. Nagsaluyot tayo, guys.
Natanggalan na lahat ng dahon, no? Wala nang tinira si Mami Lo. Mahal din ito dito guys sa Lebanon. Itong saluyot. Mahal sa market. Oo. Yan. Kunin na natin lahat ang mga dahon niya. Keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me. For sure, that's what friends are for. For good times and bad times. Eh, sira na. Dami niyang buto, oh. Nakalbo na siya. Wala nang dahon, guys. Kinuha na lahat ni Mami Lo. Ayan, saluyot, oh. Saluyot tayo dyan. Keep smiling. Hala, ito ang paborito kong kanta. Keep smiling, keep shining. No, keep smiling daw. You can always count on me. For sure. Okay, done. Okay. Ayan, mabungap ay nadami din guys. Oh. That's what friends are for. Andito ako sa garden kumakanta. Ayan, saluyot kayo dyan, oh. Saluyot. Dito nga tayo. Keep smiling. Kailan ba yung nagtalbos ulit ako? Madami na naman, oh. Kasi umulan siya. Thank you. Ito pala ibigay ni Brother John, Wilfred John from ano guys, Isabela. Umuwi siya noon. Kasama niya si Mrs. niya last year. Tapos ito, nandito din sila sa Lebanon. Binigyan niya ako. Kung nalala nyo guys, na-meet ko sila. Nag-meet kami sa Ashrafio. Doon na padami ko siya guys. Pati yung dragon fruit binigay niya. Yan, pauwi na ako guys. Ito yung sinasabi kong ano guys, o yung tawag nito yung hayaan ko lang dyan. Hindi ko yan tinalbusan. Ganyan lang siya. Dalawang gulay ang harvest ko. Yan. Dito na ako sa bahay. May ipakita ko yung na-harvest ko. Maghugas lang ako. Dito
pala yung balde, oh. Lagay ko lang doon. May tubig. Hi, 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 hi. Hello? Para akong bata dito. Hello? Guys, ito yung natalbos ko. Natalbos ko. Ito yung nakuha kong talbos. Ano natin? Talbos? Talbos at saka yung, ano guys, yung tawag dito yung saluyot. Ayan, ito yung nakuha ko, kamote, sweet potato, dahon ng saluyot. Ito, syempre, ipakbut ko ito. Yan, itang ulam ko. Ay, naku, natatawa lang ako sa ano ko. Para akong baliw dito, nagsasalita mag-isa. Ay, naku, mamaya ulit, guys. Mamaya ko ipakita kung paano ko lutuin pinakbet. Kasi mga Ilocano, mahilig sa pinakbet. Saluyot na pinakbet na maraming sungka at saka luya at saka garlic. Naku, ang sarap. Ayan. Ito na yung niluluto ko na yung bago. Ay, yung bagoong, yung pinakbet ko. Ganito, ginisa ko sa bawang, lason na. Ay, yung sibuyas pala at saka nilagyan ko ng konting kamatis. So, lagyan natin ng bagoong. Siyempre, pinakbet. Ayan. Okay. Tapos, lagyan ko siya ng suka. Maraming suka kasi ang pinakbet na saluyot is maraming suka. Maasim, I mean. Ayan. Tapos, guys, lagyan natin ng tuna. Tuna in can. Okay. Saluyot, guys. Saluyot. Okay, ganyan. Tapos, hindi ko siya hahaluin. Mamaya ko hahaluin. Ganyan. Sana yung takip. Okay. Ito na yung pinakbet natin. Aha, aha. Ang sarap. Yan. Hi guys, kain na tayo. Ito na yung ulam ni Mami Laura. Ang sarap-sarap guys. Ayan. Pinakbet na saluyot. Daw ng saluyot. Ayan. Tapos ito yung ting kamote. Tapos bago. Kain tayo. Let's eat. Thank you Lord sa food na ito. Ako'y magkakamay. Kain tayo guys. Kanina ba ako gutom? Ang sarap ng ulam ni Mami Laura. Yan. Sili, syempre. Hindi mawawala ang sili. Lagyan ko dito. Sa may lagyan natin konti na. Tayo galing sa garden ko din yan. Kain tayo guys. Unang subo para sa inyo. Wow. Ito na siya. Maasim ito. Thank you Lord sa food na ito. Kain tayo. At syempre, kita nyo ba? Yan. Yung una nating tikman itong kamote natin. Alam nyo, itong tangkay niya, malambot siya. Kain tayo ha. Anong oras na ba? Okay na, gutom. Ganito ba naman ang ulam, guys? Kamote. Ang tamis. Saluyot, ang sarap guys.
Ang sarap, guys. May ulit. Sulit na naman ako. May ulit, guys. Yung ano, pagkain ng mga pagkain namin. Pagkain pala nila. Kasi kumain na ako. We ate this before. Yes, and ate request. Ganyan. Halika na. Akin na yung ano mo. Oh, the cheesy. Mahilig si Shaya ng cheese eh. Ganyan siya, guys. O, tignan Did niyo. I eat it with rice? No, baby. It's carbohydrate already. Dapat take it. Excuse me? Yes, the patata is carbohydrate. So, Okay. no need to eat rice. But can I? No, habibi. I Hindi, mainit yan. Wag mong ano yun. Akin yung plate mo, ate. Ay, kuya. Why do you Ay, always put hot in your plate? Whenever do we have a problem? Wala pray before you eat, ha? Ayan. You want more? Kuha ka lang siya yan, ha? What? Ayan, make more dahay dada is Yes. Ayan, napaka-cheesy, oh. Ayan, kain na kayo. Kain! You ate? Yes, habibi, I eat pinakbet. Hey, Dad, this food. See, so, it's good the taste? It's hot, it's hot. Good. Yummy? Mainit. Yan, kain na. May gagawin si mami. Mag-ano ako, ha? Kain lang kayo dyan, okay? Yan. This time we make like this, Papa. Okay. Yan eh. When I make 2 weeks ago, right? You like this? Last time we made it without too much cheese. Too much cheese, Aida. No, last time. Ay, We didn't make it with too much cheese. hala, it's so much. So, you like it? Yeah. Okay, sa 10. Kain lang kayo dyan, sige. Sasayaw daw si Bunso. Anong step yan, It anak? is supposed to be like this. Is that a dance? In sports? Totoo ako. No, this is... Diyos ko, sila lang yung nagpapasaya sa akin. Ako, ganyan ba naman eh. And then you can dance whenever you want. Okay. Even in the face. Oh, what is step? What is step? No more? One more. Maybe we have it again. Oh, make your own step. I don't know. Repeat, can you repeat again? I want Again? to watch the music. I want to hear the music. What music? No, don't put music. It's not good. Yalali ka na. Finish na. Ayan, nag-break lang siya. Better. Assignment ng math. Yan ka na. No, yan lang. Finish na, Haida, mami. Ayan lang.